Good morning! Ito na naman tayo. Wow, sipag natin mag-vlog ngayon ha. Ano na tayo ha? 3 days in a row. Pero kagabi yung hapon na. Ngayon morning na naman tayo. Ayan na po, nag-sunrise na. Hindi natin inabutan. Nagising kasi tayo mga kasi pagising sa umaga nagmuni-muni muna, you know. Ang perfect ko talagang tulog mga alas 8. Kagabi kasi mga 9 or 10 na ako nakatulog. Hi, thank you very much sa ating mga viewers. Nakakatuwa po yung ating pinost nung 2 days ago. Yung maraming ibon. Ang dami nanood. 95 views in 2 days. Thank you po sa mga watcher. So, ang maganda sigurong gawin natin, okay na yun na subscribe. Mag-share naman kayo. I-share nyo naman sa mga friends nyo ang ating video. Okay? Bagong lahat, inhale muna tayo. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Last na. Malalim ha. Ito yung pinakamalalim. Inhale. Exhale. Ayan. Okay, we're ready. Kailangan nag-inhale, exhale para tumakbo ang tawag dyan. Tumakbo yung yung mga dugo natin. Nang maayos yung oxygen pumasok at gumanda ang dual daloy ng ating dugo. Yan po ang neighborhood dito sa ating likuran. Ang naisip kong topic natin today is kailangan nyo na talaga mag-decide maging buhay sakto. Possible kaya ka nanonood nito kasi nagustuhan mo yung title. Sabi ko, ano kaya yung buhay sakto? Ano kaya yung definition nun? So, paano ka magiging buhay sakto? Number 1, kailangan you are enjoying life. Okay? At para ma-enjoy mo yung life, buhay, sakto, kailangan minimize expense and maximize experiences. English yan ha. Paano mangyayari yun? Siyempre mag-enjoy ka sa life. Paano ka mag-enjoy sa life kung yung everyday activities mo nag-i-stress sa'yo or nagkakaproblema ka? So, kailangan bawasan mo yung mga expenses. So ako ngayon, in preparation ako, gusto ko nga ang gastos ko lang pagkain. So, ang ginawa ko, meron ako mga binili sa Shopee, pwede kong i-send sa inyo. Ako para sa akin luxury masyado yung magbayad ng kuryente. Kaya ginawa ko, may nakilala ko si Brother Owen. Shout out Owen. Meron siyang mga binili sa Shopee na solar panel. Nakarekta siya sa electric pan. So ang gagawin mo maghapon, i-charge mo yon para buong gabi meron kang electric pan. So wala na akong gasto sa pagkukuryente sa electric pan ng 3 days na. Hindi ko talaga sinasaksak. Bali dalawa yung binili ko kasi pag naubos, halimbawa nabitin pa pagdating ng magdaling araw, yung isa yung gagamitin ko. Bali dalawa yung electric pan, isang malaki, isang maliit. So wala akong gastos sa kuryente. Kasi bakit? Hina-harvest ko lang yung power of the sun. Okay? Paano naman yung cellphone? 'Di ba? Yan yung everyday na ginagastos, yung charge ng cellphone. Meron ding ni-recommend si Brother Owen sa akin na solar panel na design siya para sa tawag doon, sa power bank. Tinatansya-tansya ko pa kasi yung power bank ko, nasa charge ko lang siya ng 56%. Kailangan kasi 100% sana.
ililipat-lipat mo lang yung solar panel para ma-maximize niya na lagi siyang naaarawan sa buong araw. Kasi pag hindi siya naaarawan, ngayon mababa lang, minsan 38% lang. Kaya mas marami, mas maganda. So sobrang happy ako. Wala lang yata, mga 2,000 plus lahat na 'yon. Yung dalawang electric pan, tsaka yung isang tawag dyan, yung solar panel, kasama na rin yung yung power bank. 500 yung power bank. So, isa yun sa mga key tips ko sa inyo para ma-minimize. Kumbaga, kung masaya ako kapag ang kuryente ko nasa 100, 200. Yeah. Kasi imagine mo, ginabayaran mo araw-araw. Tapos hindi mo naman parang unlimited yung expense mo, gastos ka ng gastos. So, pangalawa, 6 minutes. Yun, ang mangyayari, tubig. Yung sa tubig, ang ginawa ko, ng isang araw, nilinis ko yung tangke, tapos gumawa ko ng water harvest. Lahat ng tubig ulan, diretso yun sa tangke. Tapos yung tangke, diretso yun sa tawag dyan? Diretso na yun sa sa inodoro. Ayan. So yung mga panlinis ko ng bahay, tsaka yung tawag dyan? Pang flush, free na, galing sa araw. Sa ulan. So slowly nagagamit na natin yung nature sa ating kapakinabangan. Pag naubos, kasi nauubusan din, balik back to Pero as much as possible, pag lumakas ulit ang ulan, hindi ang dami ko na namang ipon. Kaya ko mag-ipon ng mga siguro mga 5 cubic yun. 5 cubic ng tubig. So ganun lang ang life. Kailangan wise na tayo kasi ngayon ang expenses ko na lang na ginagastos everyday is yung food. 100 pesos para sa akin lumpiang ubod. Tapos meron tayong pang gastos natin. Mga iba pa, bibili ng bread, etc. Baka maximum yung totoo 250. Yeah. Sa pagkain. Okay. Depende naman yan. Pag may sumobra, nakakain ko naman siya kinabukasan. Okay. So, kung kaya mo ma-minimize yung ganong expense, hindi mo na kailangan magtrabaho. Kasi para sa akin, yung pagtatrabaho, pinahirapan mo lang yung sarili mo. Bakit? Ang laki kasi ng gastos sa pamasahe, sa kakain ka pa sa labas, mapapa-Starbucks ka pa, etc. So, pinaka-best is resign. Resign ka sa trabaho, i-enjoy mo yung life. At pinaka-maganda ang preparasyon, grow your own food. Saan kaya makahanap ng lupain? Baka meron kayo dyan mga lupain na pwedeng taniman. So next week, mag-iikot-ikot na naman tayo, maghanap tayo ng mga learning tayo regarding paano ba mag-grow your own food. Para pati pagkain, hindi mo na kailangan bilhin. I-harvest mo na lang. Happy-happy nga ako kasi meron akong natanim na kangkong sa labas ng bahay. Ay, baka ma-harvest ko yun bukas. Harvesting ko yun bukas. Ay, mamaya na. Bago ko umalis, luluto ako ng kangkong, lalagyan ko lang yun ng bawang. Pwede na, buhay na. Tumataas ng araw. Itong cellphone natin ay nag-overheat kapag naiinitan. And lastly, sana marami kayo natutunan is maximize experiences. Kung ano yung mga bagay na hindi mo ginagawa, gawin mo. Experience. Halimbawa mamaya, mamasyal na naman tayo. Pupunta tayo sa Buendia. Maghanap tayo bibili tayo ng bread. Na special bread. So, mga ilang oras din yun na biyahe mamaya. Mamaya na ako pupunta doon. So, ang gagawin natin, everyday,
meron kang bagong experience na nagagawa sa life. Hindi yung paulit-ulit na lang. Grabe, alam nyo ba tatambakan to lahat? Tatambakan to lahat. Sumawawala na yung mga tubig na yan. Doon na ang tubig. Gagawin na itong isang napakalaking highway in the future. So dahil highway na to, parang maganda talaga mag-ano dito, mag-banding-banding oh, kasi ang luwag-luwag ng kalsada. So paano mo ma-maximize yung experiences? Isa sa mga tip ko, bili ka talaga ng bike. Pag wala kang bike, limitado ang yung lakad. Bakit? Lagi mo iniisip pamasahe. So kailangan may bike ka na ganito. Mga 10,000, 9,000, mayroon mabibili ka na matino na pwede mo nang ma-enjoy siya. Or kung may budget ka, basta kahit anong bike, bilhin mo na. Kahit mga 6,000, pwede na rin yun. Kasi bakit? Marami kang mapupuntahan, marami kang mga pasyalan. Siguro next time ang ituro ko sa inyo ano yung mga accessories na kailangan bilhin pag nagbabike. Kasi 3 years na po tayo nagbabike. And tingin ko talaga laking help to na marami ako napuntahan na hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Ayun, no? Okay, so yun po ang ating mga advice sa inyo. Bumili kayo ng solar panel, budget kayo ng mga 2,000, gawa kayo ng water harvest, ipunin nyo po yung mga ulan para hindi nyo po kailangan gumastos ng gumastos. Oh, naputol. 30 seconds na lang. Thank you for watching. Ayun na po, ulit-ulitin nyo lang para maalala nyo ang aking mga sinabi. Nag-overheat tayo, nakulang tayo ng 30 seconds. Sakto lang, okay na, pwede na. Thank you for watching. Kapayapaan sa inyong lahat. Peace sa inyong mga puso at inyong mga puso at isip. I love you all. Bye.